una sa lahat. Magnitude 5.3 na lindol, nagpayanig sa Albay at kalapit probinsya. Lalaking natutulog, napatalon pa sa kama. Ilang tipak ng bato, nagsilaglagan. Pati mga paninda, nagkalat. Ang buong detalye niyan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Bagyong Esther, nakalabas na ng bansa. Ilang lugar sa Luzon, uulanin pa rin ngayong weekend dulot ng hanging habagat. Acting Senate President Win Gatchalian, iginiit na siya pa rin ang tatayong presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Si Gatchalian, nag-react din tungkol sa winry o sa mga nag-ship sa kanila ni Senator Risa Ontiveros. Well, nakakakilig at of course para sa akin malaking karangalan. House Prosecutor Terry Redon hinamon ang 18 umano'y bagman na humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon sa Lunes. Kongresista, naglabas ng sarili niyang maleta. Hindi ko lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at peluka. 2 araw bago ang pasukan, mga school supply, bagsak presyo na. Alas Pilipinas, wagi kontra Uzbekistan sa ABC Women's Cup. Sunod na kakalabanin ang Team Australia. Canton City, ang big run. Niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang bayan ng Santo Domingo, Albay. Naramdaman din yan sa mga kalapit na probinsya. Ang mga pagyanig nasa pool sa CCTV. Narito ang Frontline Report. Mahimbing ang tulog ng batang lalaking yan sa Manito, Albay kagabi nang biglang lumindol. Nagising ang bata sa lakas ng pagyanig. Agad din siyang nagtago sa ilalim ng kama. Nakuhanan din ng CCTV na ito sa bayan ng Bakakay ang pagyanig. Naglaglagan naman ang mga panindang ito sa isang grocery store. Sa Legazpi City, nagsilabasan ang ilang mga residente sa kanilang bahay kasunod ng pagyanig. Nagsilaglagan din ang mga tipak ng bato sa Sawagan Park matapos ang lindol. Sa ulat ng PHIVOX, niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Santo Domingo, Albay eksaktong 9:58 p.m. kagabi. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang bayan at lungsod sa Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, Northern Samar, Quezon Province at Sorsogon. Tectonic ang pinagmulan ng lindol at may lalim na 10 kilometro. Pinag-iingat naman ang publiko dahil sa banta ng aftershocks. Sa ngayon, inaalam na ng Santo Domingo LGU at iba pang lokal na pamahalaan sa Albay ang mga tinamong pinsala ng lindol. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Para matigil na ang usapin ng umano'y tumanggap siya ng mali-maletang pera, ipinasilip ni Congressman Terry Redon ang kanyang maleta. Ang laman nito, hindi pera kundi mangga at peluka. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ko lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at peluka. Yan ang hirit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon kasunod ng alegasyon ng 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico na tumanggap daw siya ng maletang may lamang pera. Naungkat yan sa naging pagdinig sa Senado noong Webes na pinangunahan ni na Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta. Mariing pinabulaanan niya ni Redon. Giit niya, cosplay ang naging hearing na layon lang daw siraan ng mga miyembro ng House Prosecution Panel sa gitna ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Parang kami mga nagpapanggap po doon ng mga miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, may nagpapanggap po roon ng mga witnesses. Pero again, wala kang full secretariat doon.
Wala akong stenographer doon. Wala akong actual na oath na nangyari po ron. Pero di raw sila magpapatinag at tuloy pa rin daw ang impeachment trial laban sa bise. Sa ngayon, wala pang plano si Ridon na sampahan ng reklamo ang mga umano'y bagman. Pero hamon niya sa mga ito, humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim na Senador Erwin Tulfo sa Lunes, June 8. If they can subject themselves to congressional scrutiny under an official proceeding, like what will happen on Monday, then doon ho natin na matetest kung talaga ho bang may kredibilidad yung kanila pong sinasabi. Kinwestiyon din ng public interest lawyer na si Attorney Dino De Leon ang alegasyon ng bilyon-bilyong pisong cash deliveries. Ang tingin niya pa kay na pagdinig ng Cayetano Block. This is an attempt to block accountability insofar as the impeachment is concerned, insofar as Sara Duterte is concerned. This is just a clear attempt to divert us from the real issues. Pinag-iisipan naman ng grupo ng mga abogado at civil society organizations na magsampa ng reklamong usurpation of authority laban kina Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Rodante Marcoleta, kaugnay ng peke umanong Blue Ribbon leadership. Posibleng ihain nila yan sa Office of the Ombudsman o di kaya'y sa Senate Ethics Committee. At hindi nyo po na po-produce yung 13 warm bodies supporting Alan Peter Cayetano and declaring you as chairperson of the Blue Ribbon Committee a usurpation of authority ka. Wala pang pahayag dyan ng mga senador. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, 2 araw na lang po at pasukan na ulit ng mga chikiting para sa mga magulang. Kung di pa po kayo nakakabili ng mga gamit para sa school, sulitin nyo na ngayon dahil mas mura po ang mga presyo sa ngayon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Bagsak presyo na ang karamihan sa mga school supply dito sa Baclaran. Ang problema, halos wala raw namimili. Sa pwesto ni Abdare, nasa 150 hanggang 450 pesos na lang ang kanyang mga sapatos. Pero pasulput-sulput lang daw ang mga namimili. Sa ngayon kasi, nahati sa maraming yung kategorya yung pagtitinda ngayon. Mayroong mga online na hindi na nagbabayad ng pwesto, online na lang. Yun ang pinakakalaban namin. Si John Sten naman, hindi raw makapagtaas ng presyo dahil lalangawin ang kanilang paninda. Kaya ito ang panawagan niya. Diyan sa mga nasa gobyerno, please, ang pagtuunan po natin pansin yung mga Pilipino. Kasi lahat po tayo ngayon dumadaan po sa hirap. And we should know na marami po Pilipino na hindi afford ang bumili ng mga school supplies. Kaya po yung mga nandiyan sa Senado, gumawa po tayo ng batas, hindi po panggulo ng batas. Sa mahal ng mga bilihin, kanya-kanya na ng diskarte ang mga mamimili para makatipid. Gaya sa tindahang ito, patok ang kanilang mga notebook na nakabundle na. Imbes daw na patingi-tingi, mas makakatipid ka kung bibili ka na lang ng isang bundle na may 10 notebook at naglalaro yung presyo nito sa halagang 150 pesos lang hanggang 300 pesos. At para masigurong tama ang presyuhan, nag-inspeksyon mismo sa Baclaran si Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Sa price guide ng DTI, dapat nasa 13 to 52 pesos lang ang isang notebook, depende sa klase nito. 13 o halos 70 pesos ang grade at intermediate pad paper. Ang lapis naman, nasa 12 hanggang 18 pesos lang dapat kada piraso. 3 hanggang 21 pesos naman sa kada piraso ng ballpen. Ang Crayola naman, 12 pesos hanggang 114 pesos. According to the sellers there, pwede pang tumawad. So, that's also good for our consumers. Bukod sa school supplies, mabibili rin ang mga panangga sa ulan. 100 hanggang 300 pesos ang mga payong. 150 hanggang 450 pesos naman sa mga kapote. Si Aubrey, kahit tipid sa budget, sa mall pa rin pinili mamili para sa kanyang mga anak. Yes, kapag may mura and then quality, why not? It's really rare makakita ka ng presyong like sa online platforms, mura sila. Pero pag dumating sa'yo, yung quality, it's not maganda talaga. Si Renren naman, kasama ang asawa at anak na namili ng school supplies. May dalang listahan si Renren para masiguro na ang mga kailangan lang nila ang bibilhin. Kung tutuusin,
Pwede naman daw sila umorder na lang online, pero iba daw kapag nakikita at nasusuri ang binibili. Halimbawa po yung paper po, kasi yung iba pong paper hindi naman po maayos. Halimbawa po ito, hindi po maayos yung line niya sa iba po. Dito po sa bookstore kahit pa paano po ay maayos yung line, pero apat kaya naman po. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Kanina nga pong alas 8 ng umaga, tuluyan ang nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong Bagyong Esther. Ang Bagyong Esther po ay huling namata ng pag-asa sa layong 680 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. At yan po ay may taglay na lakas na hangin na nasa around 55 kilometers per hour. At kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Ito po ay wala na pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at patuloy na po yung lalayo sa ating area of responsibility. Kasabay po ng patuloy na paglayo niyan, mababawasan din po yung ating mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero sa ngayon, possible pa rin po yung ating mga paminsang-minsang pag-ulan at posible pong mga thunderstorms dito po sa area ng Ilocos Region, kasama po dyan ang La Union at area ng Pangasinan, maging dito po sa Zambales. Ito namang natitirang bahagi ng Northern Luzon, ang Cordillera, kasama po dyan ang Benguet at Baguio City. Ito pong malaking bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ang Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac, maging dito po sa Metro Manila, kasama na rin po dyan ang Cavite at Batangas at Occidental Mindoro. Possible pa rin po yung ating mga kalat-kalat o yung mga scattered na pag-ulan at thunderstorms. Ibig sabihin po niyan, minsan nagpapakita po yung ating araw, pero maula po ang ating panahon sa maghapon at any time of the day, pwede po tayong makaranas ng mga pag-ulan o yung mga dagliang pag-ulan. Ito namang natitirang bahagi ng Luzon, ang Southern Luzon, Mimaropa, Visayas at Mindanao, relatively maaliwalas po ang panahon natin dyan, pero pagsapit po ng hapon, possible po yung ating mga isolated o localized sa pag-ulan at thunderstorms, gaya po ng nangyayari ngayon sa ilang bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas, kasama na po dyan ang Panay Islands, maging dito sa hilagang bahagi ng Mindanao at kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula. Bukas, habang tuluyang umaakyat, ito pong Bagyong Esther, mababawasan po yung ating mga pag-ulan dito po sa Luzon, particularly yung ating mga pag-ulan, medyo concentrated na lang po dito sa Ilocos Region, including La Union at Pangasinan. At sa darating na Lunes, mas mababawasan po pa po yung ating mga pag-ulan. Pero again, mag-ready pa rin po tayo sa mga pag-ulan tuwing hapon at gabi dahil tumataas po ang tsansa niyan, lalong-lalo na't nagsimula na po ang panahon ng tag-ulan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Pansamantalang magiging operator ng Water District sa San Jose del Monte, Bulacan, ang Metro Pacific Water o MPW. Itinalaga ng lokal na pamahalaan ang kumpanya sa ilalim ng isang kasunduan. Loob ng 2 buwan, ang MPW ang mag-ooperate ng water service system sa lungsod at magsasagawa ng assessment. Ito'y para matukoy ang sanhi ng problema sa serbisyo at makapagrekomenda kung paano maiaayos ang supply ng tubig doon. Bago ito, ang Prime Water Infrastructure Corporation ang humahawak sa water services ng lungsod. Inulan niya ng reklamo mula sa mga consumer. Ang Metro Pacific Water ay subsidiary ng Metro Pacific Investments Corporation na pinamumunuan ni Manuel V. Pangilinan. Sa isang pahayag, sinabi ni MVP na ang pagpasok ng MPW sa SJDM Water ay pagpapakita ng commitment nito sa pagsuporta sa mga LGU at para rin daw maibalik ang kumpiyansa ng mga residente sa water system ng lungsod. Si Manuel V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Sa Frontline Showbiz, may panibagong role ang 21 member na si Sandara Park. Si Dara ang na-appoint ng gobyerno ng South Korea bilang promotional ambassador ng Overseas Korean Affairs Office. Nagpapasalamat naman si Sandara sa ibinigay na bagong role. Makabuluhan daw ito para sa kanya dahil minsan siyang nabuhay sa Pilipinas at naunawaan ng mga kapwa Koreano na nasa overseas. Susunod, 18 umano'y bagman, kukonsulta raw muna kay Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa pagdinig ng Blue Ribbon sa Lunes. Pagbasura ng Sandigan Bayan sa ill-gotten wealth case ng pamilya Marcos pinatikos. At Pinay tennis ace Alex Ayala abante na sa semifinals ng Birmingham Open. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Kaliwat ka ng sunog po ang sumiklab mula kagabi. Sa Parañaque, aabot sa 40 pamilya ang nawalan ng tirahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Matinding sunog ang bumulabog sa mga residente ng Barangay San Dionisio, Parañaque City. Bandang alas 12:40 ng hating gabi nang itinawag ng mga residente ang sunog. Umabot pa sa ikatlong alarma ang sunog o hindi bababa sa 20 lumismonding fire trucks. Kinakailangan pang umakyat ng mga bumbero sa mga bubong para maapula ang apoy. Ang ilang residente nakitulong na rin sa pag-apula. Si Aling Rose Ann, napaiyak na lang dahil wala siyang naisalbang gamit sa kanilang bahay. Sa amin po yung natupo. Hindi namin alam, nalaman na lang po namin talagang sunog na yun sa amin. Kahit isa wala. Nandun kami sa Laguna, yung mother ko lang yun nandyan. Si Lola Evelyn, naakay pa niya ang kanyang anak na may kapansanan palabas ng kanilang bahay. Emosyonal din siya dahil tanging gamit lang ng anak ang kanyang nabitbit. Wala po, ito lang dala-dala ko. Printer, kasi gamit to ng anak ko eh. Talagang nakakaiyak po ang pangyayari eh. Kasi hindi ko akalain, natutulog kami, bigla na lang sumiklab eh. Nagising po kami kasi malapit lang doon ang usok eh, malapit lang ang apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pahirapan ang pagresponde sa sunog. Ang challenges lang natin dito is yung medyo masikip ang daan. Medyo mahirap din talaga yung paglalatag ng hose. At saka yung mga bahay is considered as made of lighted materials, so mabilis sumiklab yung apoy. 20 bahay ang natupok, 40 pamilya ang nawalan ng tirahan. Aabot sa 100,000 piso ang halaga ng pinsala. Wala namang nasawi o nasugatan. Sumiklab ang isa pang sunog sa residential area sa Talisay City, Cebu, kaninang alas 10:30 ng umaga. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay. Napula ang sunog makalipas ang higit 30 minuto. Inaalam pa ang bilang ng mga nadamay na bahay at apektadong residente. Sa Catbalogan City, Samar, natupok din ang 40 bahay kahapon. Umabot ng 2 oras bago idineklarang fire out. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng magkahiwalay na sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Kokonsulta pa raw muna kay Senator Alan Peter Cayetano ang 18 umano'y bagman kung dadalo sila sa flood control hearing ng Gatchalian Block sa Lunes. Narito ang Frontline Report. Sa Lunes ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa manumalyang flood control projects. Pero pangungunahan naman niya ng chairman ng komite na si Senator Erwin Tulfo na mula sa Gatchalian Block. At gaya ng pagdinig ng Cayetano Block, imbitado ulit ang 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico. The mere fact po na in-invite namin sila kasi para wala sila masabi na tinatago namin, pinagtatakpan namin. Pupunta naman kaya sila? Ayon sa dating kongresistang si Mike Defensor, handa naman daw silang humarap. Yun nga lang, susulat pa raw muna sila kay Senator Alan Peter Cayetano para humingi ng guidance kung dadalo sila sa pagdinig ng komite ni Senator Erwin. Kung pagharap, wala kaming problema eh. In fact, maganda nga, magharapan talaga, no? Kung talagang gusto nila, let's say, lahat, magkita-kita sila sa isang sa Senado, we will write Senate President Alan Cayetano at siya magbigay ng guidance sa amin. Matatandang idinawit sa flood control scandal sa pagdinig ng Cayetano Block sina Senador Erwin at Tito Soto na bahagi ng Gatchalian Block. Pero itinanggi na nila yan. Hindi rin ito recorded sa Senado dahil wala ang kanilang sekretariat sa pagdinig. Kaya gate ni Senator Erwin, Forum lang nila yung press conference lang, whatever they want to call it, pero definitely hindi po hearing ng Blue Ribbon. Sinagot naman ng abogado ng umano'y 18 bagman na si Atty. Levito Baligod ang banta ni Senator Erwin na ipapaaresto niya si Senator Alan sakaling magdaos uli sila ng Blue Ribbon hearing. Sa kanyang Facebook post, tanong ni Baligod, nasaan na raw ang Blue Ribbon na inirerepresenta ang kahusayan, integridad at karunungan. Kinwestiyon din niya ang asal ng anay nagpapanggap na pinuno ng komite na si Tulfo. Wala pa naman tugon ng senador dyan. Samantala, nilinaw ng AFP na wala na sa serbisyo ang 18 bagman niko nang mangyari ang kanilang mga paratang sa flood control scandal. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Pinatikos ng isang grupo ang pagbasura ng Sandigan Bayan sa isa sa pinakamalaking ill-gotten wealth case laban sa pamilya Marcos. Giit ng grupong August 21 Movement o ATOM, hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng Sandigan Bayan.
Anila, hindi raw porke nagmukhang kalaban ng mga Duterte kamakailan, basta na lang ibabasura ang mga kaso laban sa mga Marcos. Base sa desisyong inilabas ng Anti-Graft Court na dismiss ang kaso matapos ihayag ng Presidential Commission on Good Government na hindi na ito maghahain pa ng mga karagdagang ebidensya. Nabawi na raw kasi ang karamihan sa mga nakaw na ari-arian. Tinatayang nasa $5 billion o 307 billion pesos ang kabuang halaga ng civil case. Sinampa ang kaso noon pang 1991 at sakop nito ang mga yaman na hindi kabilang sa mga dati nang napagdesisyonan ng korte. Mga kapatid, abante na po si Pinay tennis ace Alex Ayala sa semifinals ng Birmingham Open. Pinataob ni Ayala si Mananchaya Sawangkyu ng Thailand sa final score na 6-3, 6-2. Hindi naging madali ang unang set ng laban matapos ang 1-1 na tabla pero nakontrol ni Ayala ang laro para makuha ang 5-1 na lamang at maibulsa ang set. Nakakuha pa ng 2-1 lead si Sawangkyu sa ikalawang set pero agad nabawi ni Alex ang momentum para selyuhan ang panalo. Repeat victory ito para sa Pinay na tinalo rin ni Sawangkyu para sa ginto sa 2025 Southeast Asian Games noong Disyembre. Susunod na makakarap ni Alex ang Swiss na si Rebecca Masarova para sa pagkakataong makapasok sa finals ng torneo. Magtatapat ang dalawa mamayang 6:00 ng gabi. Susunod, truck na may kargang soft drinks dumausdos at sumalpok sa kotse sa Puerto Princesa. At higit 13 milyong pisong halaga ng marijuana nasabat sa NAIA. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Dumalstos pa atras ang isang truck na may lamang soft drinks bago bumangga sa isang sasakyan sa Puerto Princesa sa Pulyan sa dashcam. Narito ang report. Sa dashcam video na ito, kita ang pag-atras ng truck na yan sa Zigzag Road sa Luz Viminda, Puerto Princesa City. Paggewang-gewang ito hanggang sa bumangga ang truck sa sasakyan na may dashcam habang ang truck tumagilid sa gilid ng kalsada. Nangyari yan noong June 1. Ang laman ng truck, mga soft drinks. Kitang nagkalat pa ang mga bote sa daan. Nayupi naman ang harapan ng nabanggang kotse habang nasira ang likurang bahagi ng truck. Walang nasaktan diyan. Ayon sa kapitan ng barangay, hindi umano kinaya ng truck ang paakyat na bahagi ng National Highway. Hindi kumagat yung preno, ma'am, kasi siyempre ma'am paatras. At mabigat talaga yung dala nila. Kaya talagang hindi na naiwasan na umatras. Sa huli, nagkasundo ang magkabilang panig na sasagutin na lang ng driver ng truck ang gasto sa pagpapaayos sa kotse. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Nasabat ng Bureau of Customs ang hinihilalang marijuana o kush sa NAIA Terminal 1. Na-detect ng BOC ang kontrabando nang idaan sa x-ray machine ang bagahe ng isang Pinoy na kagagaling lang sa Bangkok, Thailand. Agad nakipag-ugnayan ng BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at nagsagawa ng K9 sniffing operation. Dito na nadiskubre ang 8.91 kilograms o katumbas ng 13.3 million pesos na halaga ng paketeng dried leaves marijuana. Na-turn over na sa PDEA ang mga kontrabando para sa masusing eksaminasyon. Arestado ang lalaki habang patuloy ang investigasyon. PBA fans, pinayuko ng TNT Tropang 5G ang Barangay Ginebra, San Miguel sa Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Pinangunahan ni Calvin Oftana ang opensa ng TNT para makuha ang 101-94 victory kagabi at maitabla ang serye sa 1-1. Kumamada siya ng 31 points at 10 rebounds. Dinumina ng 5G ang laro, hawak ang 22-point lead. Pero nagawang ibaba ng Ginebra sa 4 ang kalamangan matapos ang magkakasunod na puntos at layup ni Justin Brownlee.
Sinubukan pa ng Gin Kings na habulin ng TNT pero kinapos ito sa mga huling segundo ng fourth quarter. Muling mag-aarap ang dalawang koponan bukas para sa Game 3 ng kanilang Best of 7 Final Series sa Commissioner's Cup. Back-to-back kainan tayo. Quezong Puti ng Laguna at Kakanin ng Sampaloc, Maynila. Samahan pa ng isang talentanong miniature artist ng Pampanga. Yan ang tampok sa top 5 mga kwentong Mark Logan bukas. Batang Ridge story, kaya setting ng kanyang obra dito sa squatters area. Mga bahay na barong-barong at sa bubong may gulong. Extended na yerong bubungan, patawid ng dingding ng iilan. At dahil nga sa talent niyang ito, isa siya sa sikat na miniature artist ng Pinas. Umahon siya sa sapa para ibahagi ang kanyang obra maestra. Noong nakaraan, lumuhod ang mga kalabaw. Ngayon naman, produkto nilang Quezong Puti ang pinagpipiestahan. Sentro ng selebrasyon dito sa Laguna, mula sa kalula-lulahan, Quezong Puti business ay ipinaguyod niya. Sing puti na nga ng uban ni Lola, ang Quezong Puti na kinagigiliwan. Kadikit na ng kultura, mga nagsasarap ang kakaning patok sa sikmura. Craving satisfied talaga. Dito sa Sampaloc, Manila, may empanada, bikong itim na kakaiba, torta cake na bongga, suman sa latik na favorite ng madla, at puto bigas na walang kakupas-kupas. Ito ang Ligeron Extreme. Pangarera nila dito, hindi di motor, kundi sa sakyang kawayan. Dito lang yan sa Valencia, Negros Oriental, o lugar ng matatapang. Dahil pagsampa mo pa lang sa improvised na sasakyan, mapapa-Hail Mary ka na ng 100 times. Pero kapag nakaraos, may chance kang iuwi ang gold. From an extreme to another extreme, nakapaglibot na sa iba't ibang panig ng Pinas. Ngayon, dinala nila sa Metro Manila ang angas. Sila mga miyembro ng Euro Extreme Circus, kaya sabay-sabay ngumanga at kumanga sa pangmalakasan nilang performance. Ano tara, tumambling, lumipad at umikot! Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan. Susunod, Alas Pilipinas wagi sa kanilang laban kontra Uzbekistan. Tuloy-tuloy ang balitan sa Frontline Pilipinas Weekend. Dinumina ng Alas Pilipinas ang kanilang laban kontra Uzbekistan sa ABC Women's Cup sa Candon, Ilocos Sur. Hindi pinaporma ng revamp Alas ang Uzbeks sa kanilang opening match para makuha ang 3-set victory 25-16, 25-12 at 25-14. Pinangunahan ng nagbabalik national team at captain na si Alyssa Valdez ang Alas. Nagtala si Phenom ng 11 attacks, 2 blocks at isang service ace. Dinagdagan pa ng veteran na si Jovelyn Gonzaga ng 12 points at 11 points mula kay Ces Molina. Balik sa drawing board ang pambansang koponan para sa kanilang laban kontra Australia sa Pool A ng torneo bukas. Good news para sa mga hindi pa ticket secured sa concert ng The Script. Nadagdagan na ng Day 3 ang kanilang show. Nakaset na yan sa March 20 next year. Naunang na-sold out ang Day 1 at Day 2 na gaganapin sa March 18 at 19. Sa June 13, alas 10 ng umaga ang ticket sale para sa Day 3 ng concert na gaganapin sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nakilala ang Irish pop rock band sa hit songs na The Man Who Can't Be Moved at We Cry. Idol natin. Tama. Isa nga? Mapanakit yan eh. Pero naabutan ko kasi yan, Ay, wow. nagtatrabaho na ako eh. O, tama na. At Extra na yan tayo. po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.